Next topic is about graph and graph models. So, meron tayo dito ang definition. Ang graph po nita ay consist ng V tsaka E. Alam niyo naman kung anong V, vertex, tapos ang E ay edges. V ay vertices or nodes. Ang E naman ay edges. Okay. Each edge has either one or two vertices. Okay, so yung edge ay either one or two vertices. Bakit one? Kasi pwedeng ang edge nito ay isa lang ang vertex. Example kito is loop. Okay, so halimbawa A, A. So yung sa inyong vertex ay nag-start kay A tapos nag-end kay A din. O, so yung vertex lang yan. Kaya ang nangyari, ang edge tayo ganito, loop. Okay? Okay, so one or two vertices associated with it called its endpoints. So, ang tawag na dito ay endpoints. An edge is said to connect its endpoints. Okay. Remark the set of vertices of graph may be infinite. Okay. Kapag ang graph ay may infinite vertex or an infinite number of edges. Infinite graph ang takbod. Kapag finite naman, so finite vertex tsaka finite edge, tawag dyan ay finite graph. Halimbawa, aning graph na ini ay computer network graph. So, halimbawa kataning mga edges uya or nodes, vertices or nodes ang ako dyan. Tapos ining mga line na yun nag-connect. Yung mga vertices ta ako dyan ay edges. Just edges yan. Note that each edge of the graph representing this computer network connects two different vertices. That is, no edge connects a vertex to itself. So, no edge connect a vertex to itself. So, they daning loop, Tikatang nailing na loop dyan. Furthermore, no two different edges connect the same pair of vertices. Okay, so, say for example, si Los Angeles tapos si Denver. Sabi na dyan, no two different edges connect the same pair of vertices. So, itong edge, ang i-connect niya si Los Angeles, Denver. Ito naman, si Los Angeles, San Francisco. Ito, San Francisco, Denver. Denver, Chicago. Chicago, Washington, New York. So, dining, gadoble. Bawa. Ayan. A graph in which each edge connects two different vertices and where no two edges connect the same pair of vertices. It's called a simple graph. Okay, so simple graph na kuya. Next. So, ito naman, kung mahiling nyo, pinagkaiba is, halimbawa si Los Angeles at Denver, dalawang sa inyong edges, dalawang edge nag-connect si Inda. So, kapag may ganyan naman multiple edges na i-upload, ang upload naman sa graph na yan ay multigraph. So, ining inot, dahil siyang multiple edges, Bali sa Chicago, connected kay New York, New York kay Detroit, Detroit, Chicago. So, dining gadoble. Ang ay simple graph. Kapag may mga gadoble nang ga-connect sa same pair of vertices, say for example, ang pair of vertices nito ay si Los Angeles tsaka Denver. Ayan, may dalawang edge na ga-connect sa inda. Tawag nyo dyan ay multiple edges. Tawag sa graph na yan ay multiple graph. When there are m different edges associated to the same unordered pair of vertices, UV, we also say that UV is an edge of multiplicity m. So, yung value ng m ay depende kung pilang edges yung connect. So, halimbawa, ang m uya ay 3. 3. Dito, 2. Okay? Sometimes a communications link connects a data center with itself.
Halimbawa perhaps a feedback loop for diagnostic purposes. Halimbawa, si San Francisco gusto niyang i-check kung nakasend ba sila ng data or naka-receive ng data. Ang gigibo niya, masend siya sa sarili niya. Kaya nagkakagukatan ng loop. Okay. For diagnostic purposes. Yan. Ito rin yung mga data center din sa Denver, Los Angeles. Ano man sinta. Diagnose maning the network. Kung okay pa ba yung network ninda. Okay, so such edges are called loops. Sometimes you may even have more than one loop at the vertex. So pwede din magdoble. Or more than one basta. Okay, so graphs that may include loops and possibly multiple edges connecting the same pair of vertices. So, ang loop, tapos lumangat ang multiple edges. Ang tawag na dyan ay pseudograph. Okay? Kapag multiple edges lang, ang upload lang sa inyo ay multigraph. Kapag walang loop, tsaka walang multiple edge, ang tawag ay simple graph. So far itong discuss tayo ay mga undirected graphs na sinda. Kasi wala silang mga arrow. Yung edge nila is connect lang duwang vertices. Mga undirected graphs yun. Okay, so ito naman, pag may mga ganito na, may mga arrow na kita, tawag na dyan ay directed graphs. Okay, so ito, example ng directed graphs. Okay, so definition ng directed graphs, or digraph consist of vertices and edges na naman. Parehas lang din. Okay, so ang ordered pair, UV. So, ma-start dash sa U, tapos ma-end sa B. So, sa directed graph, importante kung significant kung si size U, tsaka si size B. Dun sa undirected graph, tiga-apod siyang unordered pair. Okay? So, dito, sa directed graph, i-apod siyang ordered pair kasi significant kung si say yung nainot, buda si say yung nasa dulo. So, ito si initial vertex. Ito naman si terminal vertex. Sa undirected graph, walang terminal tsaka initial vertex. Unordered pair lang sila. Okay. So, sabi daw, when a directed graph has no loops and has no multiple directed edges, ang tawag sa inyo ay simple directed graph. Okay? So, pinagkaiba niya sa simple graph, si simple directed graph ay guning mga arrow. Okay. Okay. So, ito naman, under example nito, kapag dahil sa tuyang graph ay may mga multiple edges tapos may mga arrow, ang tawag sa kanya ay directed multigraphs. Okay. Okay, for some model, we may need a graph where some edges are undirected while others are directed. So, ang tawag naman dyan ay mixed graph. Kapag may combination na siya ng mga directed directed edges, tapos igaw maning edges na dining arrow. So, tawag na dyan ay mixed graph. Okay, so ini yung table para di kita malagaw or para masagutan ta. Kasing maayos. So, kapag yung sa tuyang graph ay daing arrow, tapos baka siyang multiple edges, wala din loop, ang tawag ay simple graph. Kapag meron na siyang multiple edges, tawag ay multigraph. Kapag meron na siyang loop, tapos multiple edges,
tawag ay pseudograph. So, yun naman kata sa may mga arrow. Okay. So, kapag may arrow, directed na siya, no? Ngayon, kapag daining multiple edges, daining loop, ang tawag dyan, simple directed graph. Kapag meron na kitang multiple edges and loops, directed multigraph. Combination naman ng directed na edges tsaka undirected edges. So, may mga line or edges kita na ding arrow. May mga edges din na may arrow sa graph. So, mixed graph na tawag. So, para ma-determine mo anong klaseng graph siya, ini yung three key questions tayo. Are the edges of the graph directed or undirected? So, kapag directed, ano na kita? Kapag directed, cross out na yun. See, well, just so to yun. So, ano naman kita, mahapot na naman kita. If the graph is directed, are multiple directed edges present? Ganyan. Kapag multiple, yes, multiple. Hindi malamang sa malamang, baka siyang simple graph. So, pag multiple. Are loops present? So, kapag present na si loop, yes. I-directed multigraph yun. Okay. Ganun lang po tayo. Okay, so nagagamit daw ang graph sa wide variety of models. Say, for example, gawa tayong social networks, kuya. Graphs are extensively used to model social structure based on different kinds of relationships between people or group of people. These social structure and the graphs are presented that represents them are known as social networks. Okay, so gawa tayong example po yan ng social networks, which is acquaintanceship and friendship graphs. Okay. So, halimbawa, si John tapos si Kamini ay magkamidbid. Ito yung mga edges nito, vertices ay represent ng mga tao. Okay? Tapos ining mga edges ay ga-represent ni acquaintanceship or magkamidbid sila. Si Paula tsaka si Eduardo ay magkamidbid. Si Amy tsaka si Paula ay magkamidbid. Si Todd tsaka si Coco ay buong magkamidbid kaya they sindaning edge. Yeah. Okay, so ganun lang po. Next is influence graph. Okay, so influence graph naman. So sa influence graph, doon ka tanging araw kasi halimbawa, to si Debra na-impluwensyahan niya si Linda. Pero si Linda, hindi niya na-impluwensyahan si Debra. So, importante sa influence graph, yung sa tuyang pagkasunod-sunod ng sa tuyang pair. So, ba, si Deborah si A, si B naman si Linda. Okay, so another example, itong dalawa, si Yvonne tsaka si Brian, so, ga-influensyahan sila. Halimbawa, si Yvonne tsaka si Linda. So, they sila ga-influensyahan. They na-influensya ni Yvonne si Linda, they man na-influensya ni Linda si Yvonne, kaya they sila ni edge connecting each other. Next is collaboration graph. So, baging parehas man lang siya duman sa sa acquaintance graph. Stationing arrow, kasi kapag halimbawa si person A ay nakipag-collab kay person B, si person A si vertex A ay nakipag-collab kay vertex B, malamang sa malamang si B din ay nakipag-collab kay vertex A. So, ito, yung vertices ni Nita ay ga-representing person or group of person or group of people. Tapos ining
edge nita ay representing collaboration. So ito, si A tsaka si B ay nag-collab. Si C tsaka si B ay nag-collab. Si A tsaka si C ay hindi nag-collab. So, ganun lang. Next, communication networks. Doon ka tanin i-upload na call graphs. Say for example ng call graphs ay ganito. Okay, kung ang hiling nyo itong A nita ay may mga arrow. So, directed, multiple directed graph siya. Tama ba? Ito naman, multi-graph lang siya. Okay, so anong pinagkaiba kay ni? Say, for example, kuya, doon ka tayong baging karagdagan na karagdagan na details kung si C, kung siya ang nag-upload, kung si siya ang inapodan. Samantalang kuya, ang importanteng detail lang kuya is yung connection. Okay? So, pilang beses hindi nag-connect? 3 beses hindi nag-connect. Okay? So, dito sa A, may karagdagan kitang data na kung si sayang nag-upload. So, halimbawa, ito, sa connection ini ang nag-upload kuya, ito. Sa connection naman ini, ang nag-upload ay ito. Sa connection ini, ang nag-upload ay ito. Kuya, sa B, di kita ning data kung si Sai so nag-upload. Basta ang importante lang, may 3 beses hindang nag-connect sa isa't isa. Okay. Next is web graph. So, information networks naman kita. Example kayan is web graph. So, can be modeled as directed graph. So, directed graph daan sa tuyang. Kasi, for example, yung web page ta ay representing vertex, no? Tapos, si web page nita, ito siya ng link. Link papunta kay web page B. Ayan. Parang ganun. So, ito, dining link papunta kay vertex A. So, importante na igukataning direction. Para masabi nita na yung vertex A, kay vertex A hari yung connection. Tapos, web pages are created and others removed somewhere on the web almost every second. The web graph changes on an almost continual basis. Ayan. Ang web graph ay pabago-bago on an almost continual basis. Kasi nga, may mga web page kitang nabubura, or tigabura, may mga web page din kitang nakikreate every second, almost every second. Next is citation graph. Next is citation graph. So graphs can be used to represent citations in a different types of documents, including academic papers, patents, and legal videos. So yun naman, ang citation graph, siguro ning ning arrow naman. So directed graph yan. Citation graph is directed graph without loops or multiple edges. Kasi for example, gawa tayo ng libro huya, tapos libro huya. Tapos ika, student, is mag-ibo ka ng thesis. So, isa-cite mo yan. Hindi. Tapos ini-isa-cite mo din. Tapos isa-cite mo. So, baka yan na araw. Halimbawa, ika ang ma-cite. So, yung araw is ganito dapat. Pag ilang kalag duman sa, sa web page na kung saan ika yung maging ma-link duman sa yung paper mo is nakalink duman sa mga librong ito.
So, halimbawa, gusto ning karagdagang information kaso mabasa ang thesis mo. So, karagdagang information duman sa libro ang site mo, kaya gakang kataning reference, ano. So, yan yung connection between sa paper mo duman sa mga site mo. So, ito naman, itong citation graph ay directed graph kasi ito nga. Tapos, stationing multiple edges kasi imposible na naman na itong site ng libro ay isa-cite ka din. Yung ano mo, yung paper mo ay di pa man exist kang time na di ka give ang librong ini. Tsaka ito din, itong mga librong ito, di pa man exist ang paper mo. Paano man hindi yan masasite na. No? So, bako siyang multiple edges. Okay? Next is sa software design applications, module dependency graph. So, ito yung example kayan. So, for example, mga module da one of the most important tasks in designing software is how to structure a program into different parts or module. So, ang module dependency graph provides a useful tool for understanding how different modules of a program interact. So, ini yung example ng module dependency graph. Next is precedence graph or concurrent processing. So, precedence graphs naman is yung pagkasunod-sunod ano. Say for example, di ba to yung example? So, precedence graphs, pagkasunod-sunod. Say for example, gawa tayo ng program, ito line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, tsaka line 6. They may execute si line 4 kung they i-execute si is for data. Kung they i-execute nun as si line 1, which is equal to 0. Kasi data man ini ma-add si B kay A kung data alam kung anong value ni A. Ang value ni A ay ma-execute, magkakaroon lang ng value si A kung i-execute kita si line 1. Ganon din si S2, which is si line 2. Sa inyong value ni B ay 1. So, si B, data man M kung anong value kaya. So, mahahat mo na kitang ma-execute si line 2 tsaka line 1 bago nita ma-execute si line 4. So, ano yung example ng graph? Okay, so for example, ito si line 5. Di siya ma-execute kung data i-execute mo na si line 4 tsaka si line 1. Si line 5. S4. Ayan, so hanap po ni line 5 kung anong value ni D. Makuha niya yun kay S4. Okay? Tapos, ano? Ayan. S1, 1, 1, 1, 1. S1 connected siya kay S5. Si A. Parang mali to. Bakit? Di man nakadepende si S5 kay S1. So, mali yan. Next. So, alam niyo na to. Mga karagdagang example na lang to. Okay, so for example, ito gawa tayo graph na i-upload na niche overlap graph. So, for example, yung vertices ay ga-represent ng mga species ng animal. So, itong mga edges nita, ang i-represent naman kayan is parehas ang sindang yakaon. So, for example, si mouse tsaka si shrew, parehas ang yakaon, kaya may edges sinda nag-connect sinda. For example, si woodpecker tsaka si crow ay bakong parehas ang yakaon, kaya they sindang edge nagkakakolek sinda. So ito naman, module of a protein interaction graph. Say for example, si RRP44 ay ga-interact kay RRP41. Ito naman si RRP44 ay they siya naka-interact kay RRP42. Next
is tournaments. So sa tournaments naman, gawa tayong example na round robin tournaments tsaka single elimination tournaments. So tournament where each team plays every other team exactly once and no ties are allowed is called round robin tournaments. Such tournaments can be held using directed graphs naman na ito, where each team is represented by vertex. Note that A, B is an edge if team A beats team B. This graph is a simple directed graph. Okay, so ano yung round robin na i-upload na ano. So, ang edge da ay ga-represent ning AB, wherein A beats B. Okay, so since ganito yung arrow ta, edi ang A nita ay si team 1, tapos ang B nita si team 2. Okay, so alam nita na A beats B, team 1 beats B. So sa laban na ini ang nanggana ay si team 1. So, for example, sa laban na ini ang nanggana ay si A, which is si team 5. Okay, so sa laban naman na ini ang nanggana ay si team 6. So, ganun po. We see that the team 1 is undefeated in this tournament and team 3 is winless. So, kung hihilingan mo yung graph, firming daw si team 3 sa mga laban niya. Ayan. Firme siya yung letter B. Ito naman, si team 1, firme siya yung letter A. Firme siya yung gana sa mga laban. So, ito naman is single elimination. So, each vertex is representing the game. Represents a single game or a single round. Tapos, ini da directed graph din yan. Directed edge pala. Tapos, itong mga blue, sila yung nanalo. Ay, ano pa ba? Yung ano po pa yan, hindi man sa inat na video, tigpailing ko pong mga listing names nyo. Kung sisay po yung add duman. So, may numbers yun sa gilid. Kung sisay yung add duman, sinda yung ma-react ng clown. Clown at ang reaction doon. Yung mga even naman, sinda yung ma-react ng ghost na reaction. Para po sa attendance yun. Okay. Thank you. Hanggang kuya lang po.